Sa ibang balita, sinalakay ng mga otoridad ang isang online lending company sa Makati na umano'y nangaharas sa mga kliyenteng hindi nakabayad. Isang vlogger ang nag-livestream habang nagaganap ang operasyon na ikinagalit ng mga kaanak ng mga empleyado ng kumpanya. Nakatutok si Nico Wahe. Sinalakay ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, PNP Anti-Cybercrime Group at Securities and Exchange Commission ang gusaling ito sa Salcedo Street, Makati City para tugunan ang reklamo sa kanila na rito ang opisina ng isang online lending company na umano'y nangaharas sa mga umutang na hindi nakababayad sa kanila. May mga katulad ng abangan mo na yung riding in tandem, malapit na sa bahay mo, isusumbong ka na namin sa barangay, pupunta kami sa barangay hall ninyo para basically pamamahiya at saka pananakot. Nasa operasyon din ang vlogger, influencer na si Rendon Labador. Nakikipagtulungan na po tayo sa PNP para Nakasaad sa caption sa Facebook Live ni Labador na nahuli na raw ang mga empleyado ng umano'y illegal na lending company. Nainalmahan ng mga kaanak ng mga empleyado na napasugod tuloy ang mga kaanak sa gusali. Hindi po dapat ganun yung caption niya sa FB na parang kala mo yung mga tao sa taas is may kasalanan agad. Naipakita rin daw kasi sa Facebook Live ni Labador ang ilan sa mga mukha ng mga empleyado. Hanap po yung mga anak namin para buhay yung sarili niya at pamilya nila. Tandaan mo yan! Paliwanag ng PNP Anti-Cybercrime Group, may collaboration ng ACG at si Labador kaya siya nasa operasyon. He is asking for a partnership with me, with us, with ACG, na tutulong siya with the advocacy. yung Boses ng Bayan kasi ito ay partnership namin with PNP para sa advokasiyang maipagtanggol yung mga ordinaryong tao. Kaugnay sa mga nakita mukha ng mga empleyado sa Facebook Live ni Labador, sinabihan naman daw ng ACG ang mga empleyado na magtakip ng muka. Hindi pa siya sanay sa ganito. It's a work in progress. I'll guide kung kailangan. Tatry ko naman na maging careful para at least maiwasan yung mga ganito. Sabi naman ng PAOCC, patuloy ang investigasyon para malaman kung sino nga mga sangkot sa pangaharas. Wala tayong inaaresto. Meron ho tayo ritong being held for questioning. Tinatanong po namin sila kung ano yung partisipasyon nila doon sa alegasyon na binitawan laban sa kumpanyang ito. Itinatanggi naman ng mga empleyado na nangaharas sila ng kanilang mga kliyente. Hindi rin daw sila illegal. Nire-remind po namin yung mga client namin, especially yung mga due date and yung mga overdue client namin. Just to remind, our company naman po is registered in Securities and Exchange Commission and tinuturo sa amin yung memorandum na binibigay ng Securities and Exchange Commission, especially yung Memorandum 2018 na bawal nga mangharas. Mahigpit ko kami sa SOP ng compliance ng SEC at sino mang nagkaroon ng violation, binibigyan namin ng warning or terminated. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.